Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... How I wish na siya'y nakahiga dun sa ICU at nag-aagaw buhay. Narito na nga ang ating pagkaabangan ngayong Biyernes sa Abot Kamay na Pangarap. Tila nagkatapuhan naman ngayon itong magkapatid na si Giselle at itong si RJ dahil sa nangyayari nga dito kay Zoe na isinisisi naman dito ni RJ dito nga kay Giselle na sana raw ay hindi niya mapagbibintangan ng kanyang anak. Kaya naman ay gusto na ngang masawi ngayon ni Zoe at dito naman na sinabi ni RJ kay Giselle paano kapag anak daw niya ang ginaganon na pagbibintangan niya na kung ano-ano magiging masaya ba daw itong si Giselle. Hanggang sa sumagot naman itong si Giselle dito kay RJ na hindi daw siya masisisi na kung bakit pag-isipan ng masama ni Giselle itong si Zoe at itong si Moira dahil sa marami na ngang beses na nagsisinungaling na nga ang mga ito. Subalit tila nagbulag-bulagan naman ngayon itong si RJ dahil sa kanyang anak dahil hindi pa nga totally nakakabalik ang alaala dito ni RJ. Samantala, tinanong naman dito ni Annalyn itong babae na kanyang nakausap kung bakit marami daw siyang alam tungkol dito kay Annalyn. At ang sabi naman dito ng babaeng ito ay kakilala daw siya dito ni Don Pepe. At mas marami pa daw siyang alam tungkol sa mga tanyag. At dito naman na tinanong ni Justin itong si Annalyn na kung nasaan na ba daw ang anak dito ni RJ na si Zoe. At ang sagot naman dito ni Annalyn sa kanya na hindi daw niya alam kung nasaan ito. At maya-maya nga ay bigla namang umalis itong si Justin hanggang sa nag-ikot-ikot ito ng buo dito sa loob ng ospital hanggang sa nakita nga siya dito ni Juan. At dito tinanong na kung ano daw ang kailangan nito. At dito naman na hindi niya sinasagot ang mga tanong dito ni Joan. At ininsulto pa nga niya ito na maliit lang pala itong emergency room kasing liit nga dito ni Joan at hanggang dumating itong si Prado at nagpakilala at hindi naman tinanggap ni Justin itong kamay ni Prado. At nang banggitin nga ni Dr. Prado ang pangalan ni Giselle na babait nga ito ay tila nagbago naman ang ihip ng hangin dito ni Justin. Samantala, kinukumbinsi naman ni Dr. Enriquez itong si Lynette na sana raw ay magpatingin na nga sa psychiatrist dahil baka lalala ang sitwasyon nito. At dito naman na sinabi ni Lynette na kaya daw niya itong kanyang sarili at hindi pa daw siya nababaliw. At dito naman na dumating din itong si Aling Susan at sinamahan nga itong si Lynette. Subalit hindi pa rin mawala dito kay Lynette ang mga kung ano-ano ang kanyang nararamdaman at nakikita. At natatakot nga siya sa mga nangyayari dito sa kanya at ayaw naman niya ipaalam dito nga kay Annalyn dahil gusto niya na mag-focus itong si Annalyn dito nga kay Don Pepe. Samantala, habang naglalakad naman itong si Giselle ay dito niya hindi napansin itong Ali na nakabunggo nito hanggang sa natapon nga itong kape. At sakto naman na nakita ito ni Justin at dito naman na sinabi ni Justin na kung mainit daw itong kape ay baka nasa 3rd degree na nga at napaso itong Ali at baka makulong pa itong si Giselle. At hindi naman mawari ni Giselle na kung ano ang sinasabi nga ng babaeng iyon. At dito niya nga tila napaisip. At dito rin na dinalaw ni Giselle itong kanyang ama na si Don Pepe. Maya-maya nga ay may tinawagan itong si Justin at ito pala ang kanyang ama. Na sana daw ay si Giselle na lang ang nakahiga sa ICU at nagagaw buhay. Yan ang ating abangan bukas sa Abot Kamay na Pangarap.